Oo. napakalaki ng problema talaga natin sa tubig. Although, halos 80% naman ng mga Pilipino ay may access sa safe water. Ang problema natin, halos kalahati diyan, ang access sa tubig ay hindi through pipe. Actually, alam nyo, kakabit din ng kontrata dyan, hindi lang yung pagsusupply ng tubig, pati yung sa sewerage system, di ba? O, kaso dinner, baka may mga kababayan tayong nagdi-dinner. Hindi lang sapat na tubig yung dapat binibigay ng mga contractor na yan, kung hindi pati mekanismo sa pagmamanage at paglilinis ng waste water natin. So kasama yan sa kontrata. Ang very interesting to, nabanggit na, nadinig ko na expert si Sen Edu dyan. Napakalaki ng problema natin sa regulasyon ng tubig dahil napakaaraming ahensya yung involved dito. Halimbawa, at may iba't ibang sistema. Kasi sa ibang lugar, munisipyo yung nagpo-provide ng water service. Sa ibang munisipyo, may water district. Sa ibang munisipyo, private. Sa ibang munisipyo, co-op. So, iba-iba yan. So, sa bawat forma na yan, iba-ibang regulasyon. Kaya matagal nang sinusulong, kakabit nito yung Department of Water, diba? Yeah. Para nga ma-simplify yung regulation. Kaya, sorry kasi yung topic natin ngayon, Marcos Jr. orders probe into Villar's Prime Water. Para ngayon lang nila nalaman yung problema ng tubig. Tagal nang pinag-uusapan yan. Correct. Diba? So, at ang problemang ito, dapat nga dahil devolve din, ito, decentralization, kasama sa devolve function, ang pagre-regulate din sa tubig. So kung water district ang nag-enter into agreement with the prime water, nasa mandato din ng local government at ang board nito, lalong-lalo na kung hindi sumusunod itong contractor nila sa mga deliverables nila na i-terminate yung kontrata. Kasi meron tayong NWRB, iba pa yung function ng NALUWA dyan, pati yung mga loans na abutin tayo ng bukas pag inisa-isa natin yan. Pero sa akin kasi napakasimple niyan. Dinevolve yung function, nakita ng local governments may problema, bakit pinapahaba pa at pinapalaki? Kung talagang concern at maraming problema yung citizen nila. At higit sa lahat, ay umabot ng national level. Matagal na rin namang concern yung kapasidad at yung efficiency ng prime water sa pagbibigay ng batayang serbisyong pangtubig dun sa mga lugar na kung saan may kontrata sila. I think it's a good opportunity. Finally, may isyong pinag-uusapan, di ba, ngayong election. Hindi lang puro budots at kantahan. No? So finally, natawag yung atensyon sa kalidad ng tubig at ang role ng mga oligarkiya na patuloy na tumatakbo para ayun na, oligarkiya na. Para protektahan. Parang ako yung GND dito, dapat si ano yun diba? Mamaya ibagsak. Para protektahan ng kanilang mga interest. So, very interesting naman na napansin finally ni Pangulong Marcos na may problema pala tayo at ang ating mga kababayan sa tubig. Finally, no? So baka naman maliban sa pag-probe na yan ay pwede nang i-certify yung Department of Water as urgent. Taunahan pa nga yung NEDA naging department na kahit di naman kailangan. Pero yung Department of Water hanggang ngayon. Ngayon lang na-realize ng Malacanang ay may problema pala tayo sa tubig. Ngayong election. Mahalaga yung NEDA dahil sinabi nila kaya mong kumain ng 12 peso. Amen? 20 pesos? Ay, 20 isang araw. Diba? Isang araw. Yun, afternoon, naging department sila. Kaya talaga diba? napakahalaga ng role ng NEDA. Oo, in terms of benchmarking, kung magkano lang ba dapat yung kailangan mong minimum na para makakain sa isang araw. Then sa akin lang, obvious naman meron political dimension dahil bakit ngayon lang ipinag-utos. Pero ayoko naman pasayahin yung mga supporters ng mga Villar tsaka ni Sara na isipin. Hindi, puro politika lang yan. Napaka-legit po, no? Kasi at this stage sa kampanya, dapat wala kang dahilan na pwedeng ibigay sa kanila para ibato sa iyo. Ito, napaka-legit nito Ang gusto ko itanong dito, hindi ba may pananagutan dito yung mga regulatory agencies? Bakit umabot pa sa ganitong punto bago sila kumilos? Meron talaga. Dahil go ahead. Dati, ang sinasabi ng MWSS, lumalabag yung prime water sa kanilang service level agreement, yung kanilang SLA. Ang sabi ng prime water, teka, hindi nyo kami under kami ng luwa. No? Under kami ng luwa. Kaya yun yung away dati. Diyan. Pero kahit sino man under sila, these are both government regulatory agencies. Yes. Diba? Malinaw kasi very specific yung kanilang service level agreement
Very specific. Halimbawa, dapat yung tubig aabot sa second floor. No? Dapat yung level ng turbidity ng tubig ay ganitong level. Ibig sabihin, ang reklamo ng mga consumers nila, may kalawang, merong mud yung tubig nila, no? So dapat 'yun ay wala, no? Dapat 'yun ay wala. Halos lahat 'yun ang reklamo, 'di ba? Tapos dapat 24-hour na service. Kasama sa SLA nila 'yun no? Dapat yung kanilang tubig regularly chine-check ng DOH at saka FDA. Kung meron ba siyang mga contaminants, kung meron ba siyang mga E. coli, masasamang elemento, pati yung radiology test ginagawa sa tubig. At regular yan Dahil iniinom lang tao yan No, iniinom yan Hindi naman yan katulad ni Christian na puro Perrier, yung kanilang mga iniinom, no? Na tubig, no? Kami, umiinom kami sa gripo no? Yan. Avian, yun na. Diba? So, kailangan maayos yan dahil karamihan naman ng mga tao. Hindi akin yan for the record. Hindi akin yan. Actually, napaka-minimum na nga ng requirement natin sa na hinihingi tungkol sa water quality at water service. Sa ibang bansa nga, merong monthly, quarterly report na natatanggap yung mga bahay-bahay tungkol sa content na chemical, kung gaano ka-compliant yung tubig na sinusupply sa kanila. Consumer level ito. Sa atin nga ang hinihiling na lang pumasa sila sa requirement ng DOH, 'di ba? At saka yung yung uninterrupted binabanggit ni Sened. Oo, yun lang. Hindi pa natin alam kung gaano karaming E. coli yung nilalaman ng tubig na iniinom natin, 'di ba? At kung may lead ba 'yan? No, to add injury upon injury, tinaasan yung presyo ng prime water. Diba? No? Tinaasan pa yung presyo. Wala lang. Pero yung tanong ko dyan, yung presyo kasi regulated din So hindi basta-bastang naitataas. Pero bakit tumataas? Hindi ko sinasabing regulatory capture, yung dahilan. Sa kabila ng kapalpakan at kakulangan sa serbisyo, tumataas pa rin ang presyo at pinapayagan ng mga regulatory agency na itaas ito sa kabila ng hindi nila pagtugon dun sa mga responsibility nila sa Diba? Pero yun nga ang dami kasing hindi lang to regulatory agency, pati local government kasi water district yung kontrata nila At ang water district ay parang GOCC yan a quasi-government institution under the supervision of local government kasi may water regulatory board sila sa baba, 'di ba? So pero ang maganda dito, Assassin, dumadami na yung banat. Yung isang banat bago ito ay binanatan ni Claire Castro yung usapin sa rice tarification. Oo nga Yun yung una niyang banat, yung unang salbo. Pero even 2 years earlier, nung bagong pasok yung kaibigan ni Alan, no, si Senator Raffy Tulfo, no, ay binanatan niya itong mga bilyar. Binanatan niya dun sa land conversion. Dahil yung kanyang pet bill, yung land use bill. At dito, tatamaan itong mga nako-convert na mga irrigated agricultural land. Bawal kasi i-convert yun Unless and yet, sorry ako yung dito party pooper. And yet, they continue to assign or give the Committee on Natural Resources kay Madam Cynthia Villar. 'Di ba? So, ang sa akin dito, matagal na tong mga issues, yung mga social movements, NGOs, mga mamamayan, consumer groups. Ang tagal nang binabanggit itong mga issues. Ang dami ng policy papers na naisulat. So actually, magandang opportunity to dahil finally, natawag yung atensyon ng Malacanang na yun lang pala yung kailangan, sumausaw si Camille Villar sa kaliwa at sa kanan para ma-realize ng gobyerno na ay kailangan pala nating solusyonan ang problema sa tubig. At saka baka finally na-realize na rin nila na baka dapat hindi na gawing senador muna itong mga Villar kasi sobra-sobra na yung pakinabang sa lipunan at sa ekonomiya. Ilang kontrata ba ng Prime Water yung na-land ng family? 'Di ba? Ilang lupa ang na-convert mula agricultural papuntang Camellia Homes dahil si Madam ay chair ng Natural Resource Committee. 'Di ba?